Dalawang matandang babae na hostage ng grupo ng Hamas pinakawalan na. Israel desidido pa rin na pulbusin ang lahat ng miyembro ng Hamas at hindi papayag sa ceasefire. 6 naman na warship ng China ipinadala sa Middle East. Giit ng China, wala daw itong koneksyon sa nangyayaring kaguluhan sa Israel. Samantala, ang China mas nagiging agresibo. Binangga naman ang 2 barko ng Pilipinas na magtutungo sana sa Ayungin Shoal. Alamin ang mga maiinit na detalye at mga bagong developments sa video episode na ito. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ayon sa datos ng Palestinian Ministry of Health, umabot na sa 5,087 ang bilang ng mga nasasawi sa Gaza Strip. Ito ay simula nang maganap ang kalunos-lunos na pag-atake ng Hamas sa Israel 2 linggo na nakalilipas. Samantala, aabot naman sa 1,405 ang nasasawi sa panig ng Israel. Hindi pa rin nagbabago ang stand ng Israel tungkol sa plano nitong pagdurog sa lahat ng miyembro ng Hamas sa napipintong pagsisimula ng ground invasion sa loob ng teritoryo ng Gaza Strip. Sinabi ni Yoav Gallant, Defense Minister ng Israel, na magkakaroon sila ng multilateral operations. Magkakaroon di umano ang Israel ng tuloy-tuloy na opensiba sa himpapawid, sa kalupaan at sa karagatan. Kaugnay nito, sinabi ng Palestinian Health Ministry na umabot sa 436 Palestinians ang nasawi sa loob lamang ng 24 oras kahapon, October 23, 2023. Ito ay matapos ang walang humpay na isinagawang airstrike ng Israeli Air Force, kabilang sa mga nasawi ang nasa 182 na mga kabataan at karamihan sa mga biktima ay nagmula sa Southern Gaza Strip, ang teritoryo kung saan pinalikas ng Israel ang mga Palestinian civilians dahil dito raw magiging ligtas ang mga ito. Matatandaan na noong nakalipas na araw ay inalok ng Hamas ang Israel na pakakawalan ang 2 hostage ng walang kapalit dahil ginagawa di umano ito ng grupo ng Hamas para sa humanitarian reasons at para sa health issues ng mga hostage. Matatandaan na tinanggihan ng Israel ang alok na ito at sinabing propaganda lamang ito ng Hamas. Kinumpirma naman ng Hamas spokesperson ng statement ng Al-Qassam Brigade ang military faction ng Hamas ukol sa pagpapakawala ng 2 matandang babae na parehong Israeli citizens. Kinilala mga hostages na sina Nurit Cooper, 79 years old, at Yocheved Lifshitz, 85 years old. Ayon sa report ng isang Egyptian news outlet, dumating sa Egypt nang nasa maayos na kondisyon ang 2 matanda na agad ding dinala sa health facility sa Israel kung saan naghihintay ang kanilang mga pamilya. Noong October 22, 2023, nag-deploy ang China ng 6 na naval warship patungo sa Middle East sa kabila ng nagaganap na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestine. Kabilang sa mga warships na ito ang Zibo, isang Zero-52 guided missile destroyer, frigate Jingzhou at isang integrated supply ship na Qiandao. Ang 6 na warship na ito ay parte ng China's People Liberation Army 44th Naval Escort Task Force na nakilahok sa joint military exercises sa bansang Oman. Ayon sa report, naglayag ang warship na ito patungo sa isang undisclosed location. Halos kasabay lamang ito ng pagpapadala ng Amerika sa USS Gerald Ford sa East Mediterranean para sumuporta naman sa Israel sa kasagsagan ng sigalot kontra sa Hamas. Gayunpaman, noong October 9, sinabi ni Chinese President Xi Jinping na sinusuportahan ng China ang pagbuo ng soberanya ng Palestina. Top priority di umano magkaroon ng ceasefire sa lalong madaling panahon bago pa lumawak ang kaguluhan sa iba pang rehiyon at magdulot ng mas malala pang humanitarian crisis. Kung gaano naman ka-diplomatic ang China sa sigalot na nagaganap sa Middle East ay ganoon na lamang ang pagiging agresibo nito kontra sa Pilipinas.
October 22, 2023, inakusahan muli ng Pilipinas ng dangerous blocking maneuver ang Chinese vessel at inilagay nito sa panganib ang mga Filipino crews. Sinabi naman ng China na sinasadyang magdulot ng gulo ng Pilipinas. Sa mga nakalipas na buwan, naging pahirapan para sa resupply mission ng Pilipinas ang magawa ang kanilang tungkulin dahil sa palagiang pangaharas ng mga naval ship ng China. Pero mas naging agresibo daw ito simula nang maupo si Ferdinand Marcos Jr. noong June 2022 bilang presidente ng Pilipinas dahil sa magandang pakikitungo nito sa Amerika. Sa video footage na ito ay makikita ang pagbangga ng isang malaking China Coast Guard Vessel 5203 sa maliit na Onay Zamay 2, isang civilian vessel na kinontrata ng AFP para magdala ng supply sa mga tropang Pilipino sa BRP Sierra Madre Ayungin Shoal o 2nd Thomas Shoal. Nangyari ang insidente noong linggo ng umaga habang sinusubukang umiwas ng Onay Zamay 2 sa China Coast Guard at Maritime Militia Ship na sinubukan silang harangin sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa hindi kalayuan ay sinagi naman ng isang Chinese militia vessel ang mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard na BRP Cabra na naka-escort sa resupply mission na ito. Agad na kinondena ng National Task Force for West Philippine Sea ang delikato, irresponsable at illegal na aksyon ng China na labag umano sa mga batas ng pandagat at naglagay di umano sa peligro sa buhay ng mga sakay ng barko ng Pilipinas. Giit naman ng China, ang Pilipinas ang siyang pumasok sa kanilang teritoryo na tinatawag nilang Ren-Ai Reef nang walang permiso kaya hinarangan nila ang mga barko ng Pilipinas at may mga dala di umano ang mga ito na illegal construction materials. Sinabi rin ng China na sinasadya talaga ng Pilipinas na magdulot ng gulo. Ayon sa kanila, ang Philippine Vessel 4409 ang siyang umatras kaya ito nabangga. Ginawa daw ito ng barko ng Pilipinas para masisi ang China at para mas lumala ang sitwasyon. 敦促菲方重视中方严正关切，信守承诺，停止在海上滋事挑衅，停止采取危险举动，停止对中国的攻击抹黑，尽快拖走非法坐滩的军舰，避免破坏南海的和平稳定，损害本地区国家的共同利益。 Agad namang kinondena ng Amerika, Canada, Netherlands at European Union ang masamang asal di umano ng China at agad na sinuportahan ang Pilipinas sa insidenteng ito. Para sa inyong reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhin mag-subscribe, like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Royce at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.